Ayan po, maligayang pagbati po sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan, o sa mga lahat ng nanonood po sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo. Lalo na po sa umagang ito, napaka-espesyal po dahil makapagbahagi naman ako ulit sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya bago po ako mag-uumpisa po mga kapatid, huwag niyo po kalimutan, kung may katanungan po kayo sa akin, huwag niyo kalimutan mag-comment sa baba po, or mag-like, mag-share po, or mag-subscribe ng aking YouTube channel mga kapatid. Kaya sa umagang ito po, ako po'y lubusang nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa ipinagkaloob niya sa akin ngayong umaga na ito na bahagi po ng kaniyang salita mga kapatid. Alam ko po kung wala po ang ating mahal na Panginoon, alam ko po wala po ako dito sa inyong harapan ngayon. At ginawa ko itong YouTube channel na ito dahil po kung hindi ko man kayo naaabot na makapagbahagi ng kaniyang salita, pero po sa pamamagitan ng channel na po ito ay maaabot ko po kayong lahat mga kapatid. Kaya po sa umagang ito po ito po ay malaking karangalan sa akin mga kapatid. Kaya po sa umagang ito may matutunan naman tayo na nagmula sa ating mahal na Panginoon mga kapatid. So ang ating topic po ay let us commit everything to the Lord. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat-lahat mga kapatid. So ang unang punto po natin, let us commit our plans to the Lord. Ang ating pong plano, ang ating pong desisyon sa ating buhay po, mga kapatid, dapat po natin ipagkatiwala po natin sa ating mahal na Panginoon po. Alam po natin mga kapatid, siya lang po ang nakakaalam sa lahat. Kung nagpaplano po tayo sa ating sarili po kung anong maganda para sa kinabukasan po natin mga kapatid, mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin po. Hindi po nagpaplano ang Diyos para sa kasamaan natin, kundi para sa kabutihan po natin mga kapatid. Kaya po dapat ipagkatiwala po natin ang lahat kasi mga kapatid, siya lang po ang nakakaalam para sa atin po. I-claim po natin yung mga promesa ni God. Lalo na po sa promesa niya doon, kung may mga Bible pa kayo dyan, tingnan nyo sa Jeremiah 29:11 hanggang 13 po. Nang sabi doon, sa English po, sabi doon po na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." Yan. No? Plano sa kabutihan mga kapatid, hindi sa kasamaan. So dapat po ipagkatiwala po natin ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon. So ang unang punto po natin, let us commit our plans to the Lord. Ang pangalawa po, let us commit attitude. Ang ating attitude po, i-commit po natin kailangan sa ating mahal na Panginoon po yun. Kasi po, kung aati lang pong sarili ang pagkakatiwalaan po natin, alam po natin miminsan po, lalo na kapag wala po ang Panginoon sa buhay natin, hindi po natin tinatanggap ang Diyos. Alam po natin mga kapatid, miminsan po wala po tayong tinatawag na self-control. Ano ba ibig sabihin ng self-control po? Ang self-control po, yun yung tinatawag natin po na pagpigil sa ating sarili po. No? Lalo na sa mga ginagawa natin araw-araw. No? Dapat mga kapatid, mayroon po tayong pagpigil sa ating sarili. Pero magagawa po natin yan kung may Panginoon tayo sa ating sarili po. Kung ipagkatiwala po natin yan sa ating mahal na Panginoon. Kasi po, kapag alam na po natin mali yung lumalabas po sa bunganga po natin mga kapatid, i-remind tayo agad ni God, anak, mali na yung ginagawa mo. Yan. Kasi
Alam kasi ni God na ipinagkatiwala mo na sa Kanya ang lahat. Kaya ang ginagawa, ang part ni God na ginagawa niya ay i-remind tayo palagi. So kapag i-remind tayo ni God, mga kapatid, dapat wag nating bingi-bingihan yan. Pakikinggan po natin yan. So, dapat wag nating kalimutan. Kung nire-remind na tayo ni God, dapat ating pakikinggan po. Kasi po, alam po natin, para sa ikakabuti po natin yan. Hindi po sa kasamaan natin yan. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, God is holy. God is just. No? Banal ang Diyos. At hustisya ang Panginoon, mga kapatid. So, pangalawa po, attitude. Pangatlo po, actions. So, ating pong actions, ang ginagawa po natin sa araw-araw, mga kapatid, kahit saan man tayo pumupunta, dapat po yung ginagawa po natin, mga kapatid, dapat yung para sa ikakabuti po. Kasi kung anong ginagawa nating kabutihan, mga kapatid, tayo rin naman ang magbibinipisyo eh. Tayo ang magbibinipisyo nun. Kasi kung ano yung tinanim po natin, yun din yung aanihin natin, mga kapatid. No? Aanihin natin yan. So ngayon, kung ang tinanim natin, masama, o alam din natin yung masama rin yung aanihin natin. Like for example, barkada. Kung napupunta ka doon sa barkada na wala nang ibang ginagawa, kundi lakwatsa doon, gala dito, inuman doon. No? So alam din natin yun kung anong benepisyo makukuha natin doon, kundi para sa kasamaan. No? Mga kapatid. So kung ano po ang tinanim natin, yun din yung aanihin natin, mga kapatid. Alam niyo po, ginawa ko talaga itong channel na ito para makapagbahagi po ako sa inyo, mga kapatid. Kasi maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Alam natin yung lahat, mga kapatid, na mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Kasi miminsan lang po, kapag nagpaplano ang Diyos para sa atin, miminsan, mga kapatid, hindi po natin hinahayaan si God na siya yung magpaplano para sa atin. Kasi miminsan po, meron na po tayong nalalaman o kunting alam, nagmamayabang na rin tayo, mga kapatid. Karamihan sa atin, sabi natin, kaya ko na to. Kaya ko na lahat, ako pa. So hindi dapat, mga kapatid. Kasi alam po natin ang tao po. Alam po natin, una, mga kapatid, may limitasyon lang ang karunungan ng tao. May limitasyon lang po. Ba't hindi po natin ipagkatiwala sa Panginoon na ang karunungan ng Panginoon po ay wala pong limitasyon, mga kapatid? No? So, dapat po, hayaan po natin si God na siya yung magpaplano para sa atin, mga kapatid. Hindi po tayo aasa sa ating sariling karunungan, sariling lakas, at huwag po nating ipagmamayabang ang ating nalalaman po, mga kapatid. Dapat maging humble rin tayo kapag binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Dapat magiging humble po tayo, mga kapatid. No? Kung may kunting nalalaman po tayo, dapat po mas lalo pa po tayong makikinig, mga kapatid. Kasi po, ang taong nakikinig, yun po ang marunong. Yan. Pero yung taong hindi po nakikinig, mga kapatid, yung sinasabi natin sa sarili natin na alam na natin yung lahat, yun po yung taong mangmang. No? Grabe, ang sakit pala magsalita. No? According to the Bible, sabi ng Diyos doon, no? Ang sabi doon, ang taong hindi nakikinig, yun yung mangmang. Yun. Kaya, mga kapatid, huwag po nating sayangin ang pabor na binibigay ng Diyos
para sa atin po. Lalo na po sa araw-araw mga kapatid. Sa pagkagising natin sa umaga, dapat po magpasalamat po tayo sa Kanya. Na binibigyan niya pa tayo ng buhay. Na kapag may nilalangha pa po tayo hangin mga kapatid, binibigyan niya tayo ng panibagong buhay sa araw-araw. Kaya yun yung dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Kasi nga po, maaring sa pagtulog natin sa gabi, maari po binangungot po tayo niyan. So dapat po, yun yung unang dapat nating pasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos po para sa atin. Kahit kailanman mga kapatid, hindi po siya nagkulang para sa atin. Tayo po ang nagkulang sa Kanya mga kapatid. Ano po ba ang pagkukulang natin sa Kanya? Yung pagkukulang natin sa Kanya mga kapatid. Yung paghalad natin sa ating buhay, sa ating sarili sa Kanya. Sa pag-serve sa Kanya. Kulang. Kasi miminsan po, binibigyan po tayo ng 6 na araw para sa pagtrabaho. Miminsan mga kapatid, sa 7th araw, miminsan nanakawin pa natin yun. Hindi nga po naabutan ng isang araw yun. Minsan oras lang yun mga kapatid. Minsan hindi pa tayo nakakaabot sa simbahan kasi nga marami tayong rason. So dapat mga kapatid, wala po tayong rason. Kasi dapat nga po kung iisipin po nating mabuti, kung isa sa puso po natin yan, lahat yan para sa Panginoon. Pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Pabor mga kapatid. Dapat wag nating sayangin ang mga pabor na binibigay ng Diyos para sa ating lahat. Lalo na po sa pandemic ngayon. Alam po natin na struggle po tayo ngayon. Alam po tayong balisang-balisa po tayo ngayon. Alam po natin ngayon may takot tayo. Kasi nga po, sakit na nakakahawa, virus. No, hindi po natin nakikita. Yun na nga po dapat na sa panahong ito ipagkatiwala natin sa lahat. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa Panginoon po mga kapatid. Kasi nga po kung may Panginoon po tayo, lahat ng takot, lahat ng balisa po sa ating kung ano mang nasa isip po natin, nasa puso po natin mga kapatid, lahat po yan, buburahin po yan ng Panginoon. Kaya huwag po nating sayangin mga kapatid. Alam niyo po, ibinabahagi ko lang po sa inyo kung gaano po kasarap mamuhay na may Panginoon po tayo na tagapagligtas sa ating buhay mga kapatid. Kasi po kahit anong mangyari po, alam po natin kung may Diyos tayo, hindi niya po tayo pababayaan mga kapatid. Hindi niya po tayo pababayaan. Kasi nga po, ang Diyos, napakabuti para sa atin. Mga kapatid, i-claim natin lahat ng mga promesa ng Panginoon. Kasi ang sabi niya doon, according to the Bible po mga kapatid, ang sabi niya, magunaw man ang mundo. Pero ang kanyang salita po matutupad mga kapatid. Yan. Magugunaw. Pero ang lahat matutupad kung anong sinasabi niya. Lahat po yun. Matutupad mga kapatid. Miminsan nga po nagtitiwala tayo sa tao. Miminsan yung pagtitiwala natin sa tao, miminsan sila pa yung kung sino pa yung pinagkakatiwalaan natin, siya pa yung sisira ng buhay natin. Miminsan nga po nagtitiwala tayo sa tao na alam po natin yung mga promesa ng tao pumapalpak. Ba't hindi natin ipagkatiwala sa ating mahal na Panginoon mga kapatid? No? I-claim natin yung promesa. Sabi ni God doon sa Matthew 6:33 po. Kung may Bible po kayo dyan, basahin nyo po. Baka sinasabi nyo sa akin, sinungaling ka, gumagawa ka ng video mo, tapos nagsisinungaling ka. Sundan nyo po. Kung may Bible kayo dyan, tingnan nyo sa Matthew 6:33 po. Tingnan nyo dyan kung anong sinabi ni God.
But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Anak, unahin mo magpasakop sa kaharian ko at pagsunod sa aking kalooban, at ang lahat ibibigay ko sa iyo. Ano pa ba ang hindi kasali sa lahat po, mga kapatid? Lahat po. So ano pa dapat ikakatakot natin? Ano pa dapat ika-worry or ikabalisa po natin, mga kapatid? Wala na dapat. Kasi sa promesa pa lang ng Panginoon, mga kapatid, may katagumpayan na tayo. May kasiguruhan na po tayo, mga kapatid. Kaya huwag po nating sayangin yun. Dapat i-claim na po natin yun lahat. Alam niyo po, napakasaya ko po, mga kapatid. Kasi po, binibigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon ngayon upang maipapaabot ang kanyang salita, mga kapatid. Alam ko po, kung ako lang, mga kapatid, hindi ko to kaya. Kung umaasa lang po ako sa sarili kong kakayahan, karunungan, mga kapatid, alam ko po na hindi ko kaya ito, mga kapatid. Pero sa grasya ng Panginoon, sa grace ni God, nandito po ako sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Kasi siya po ang nagbibigay po sa akin ng kalakasan, karunungan at katagumpayan ngayon sa umagang ito po. Kaya mga kapatid, sana po, huwag po nating sayangin. Huwag po nating sayangin ang magandang plano ng Diyos para sa atin po, mga kapatid. Huwag po nating hayaan. Huwag po nating hayaan po, mga kapatid, na mananaig ang kasamaan sa kabutihan po. Alam po natin ngayon, sa panahon ngayon na may pandemic, mga kapatid, alam po natin po na tuwang-tuwa po ang kaaway nating si Satanas. Kasi nga po, alam po natin na natatakot po tayo ngayon, nababalisa po tayo ngayon, o ano po ang lungkot na dumarating po sa buhay natin, mga kapatid. Kasi nga po, kung anong kahinaan po natin, mga kapatid, sinasakyan po tayo ng kaaway dyan para mawawalan po tayo ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Huwag po. Dapat po, i-challenge po natin ang sarili po natin, mga kapatid, na kahit anong mangyari, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Yun po. Alam niyo, mga kapatid, wala pong kwenta kung anong meron po tayong bahandi dito sa sanlibutan po natin, mga kapatid. Kasi kapag napatay po tayo, iiwanan lang po natin yan dito, mga kapatid. Hindi po natin madadala yan. Hindi po natin pagsisikapan ang buhay natin dito sa mundong ito. Ang pagsisikapan natin po, yung pangalawang buhay po natin, mga kapatid, yun yung tinatawag na eternal life. Ang buhay na walang hanggan po. Kasi po, ang buhay po natin dito sa sanlibutan po, may limitasyon po dito, mga kapatid. Ako po, magpapasalamat lang po ako, mga kapatid, kung makakaabot po ako ng 50 or 60 po. Yan, magpapasalamat lang po ako dyan sa ating mahal na Panginoon. Kasi nakaabot po ako diyan. Kasi po, alam ko po na ang life ko dito, mga kapatid, alam ko po, temporary lang. Yan. Pagsisikapan po natin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kasi doon po, kapag nandoon na tayo sa langit, mga kapatid, alam po natin wala nang sakit, wala nang kirot, wala nang hapdi, wala nang kabalisahan doon, mga kapatid. Kundi kaligayahan na. Di ba ang sabi ni God, anak, hanapin mo sa akin ang kaligayahan at kay ang lahat nandito na sa akin. Ang lahat ng kaligayahan na hinahanap mo, nandito na sa akin, anak. Yun. Di ba napakaganda, mga kapatid? Napakaganda. Grabe po. Alam niyo po, kung may Diyos po tayo sa ating buhay, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na peace of mind.
Peace of mind, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng peace of mind na yun? Kalinaw sa ating, yun yung hindi magulo yung pag-iisip natin. No? Peace of mind. Kasi nga po, napakasarap, mga kapatid, na mamuhay tayo sa mundong ito, na isama po natin si God po. Isama po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi nga po, alam po natin na kahit anong mangyari, hindi po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sa umagang ito po, nagpapasalamat po ako sa inyong panunood ngayon, pakikinig po ng aking video po, mga kapatid. Kaya kung may katanungan po kayo, huwag niyong kalimutan mag-comment sa baba or mag-like, mag-share po sa ating mga kaibigan, kamag-anak. I-share po natin ang mensahe, ang salita ng Diyos. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe po. Thank you so much, mga kapatid, and God bless you all. Bye-bye!